Mga kabayan, sinagot ni Jose Claire Castro si VP Sara Duterte kaugnay sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi nakapaghanda ang administrasyon ni PBBM sa nakaambang giyera na nararanasan ngayon sa Middle East kung saan ay apektado na rin tayo dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Sinagot din ni Castro ang naging pahayag ni VP Sara Duterte na marami ng mga Pilipinong galit dahil sa pagpapaaresto ni BBM sa kanyang ama na si FPRRD. Sagot ni Castro, mas maraming natuwa at sumang-ayon sa pagpapaaresto kay FPRRD, lalong-lalo na yung mga biktima ng EDK ng dating Pangulong Duterte. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya. Kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon, ma'am. I-ask ko lang po, if may plan po bang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo
kay Secretary Go ng Department of Finance, ngayon po ay walang balak. Bali, sufficient po yung funds ng government for... Yes po, sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos, on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po, ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kaya yun? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20 plus million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po na sulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Tess. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? Will it be used to speak with other countries or will it be ano po? Saan po? Sa lahat ng klase ng pangangampanya, para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with US defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan din po ang mga naka-schedule na balikatan at ang commitment po sa Mutual Defense Treaty. Patungkol po sa Middle East ay hindi po naibahagi sa atin kung ito po yung napag-usapan nila. Follow-up, Yusek. May bagong commitment po ba ang US pagdating po sa security support sa Pilipinas? Ganun pa rin po, nanatili po na dapat nilang panatalihin at palakasin pa rin po ang Philippines and US Defense Partnership sa pamamagitan din po ng Mutual Defense Treaty. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo.
Yusek, sa Middle East issue rin po, naglabas po yung FBI ng warning about a possible Iran retaliation on Californian targets. Knowing na marami pong mga Filipino rin ang nasa California, how serious po itong threat na to or itong warning na to na posibleng atakihin din po itong California? Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon as Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Yun naman po.